Kasi gusto mo magpresidente, nahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang gagawin pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez, and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Yung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung ano gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung Nag-brown out, mahal. arrange, Mm. paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansya dumadating. And then he said na, wala kaming sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman Naghihap. convict yan. And then if ang wire. May such person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, parang na lang matapos, sige na lang, parang na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sino ba may-ari ng opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po ito nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Hindi, i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan ng kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Colpulon. So wala talagang aircon doon. Last question. Ano magiging action ng gobyerno sa tingin? Ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita ko, sir. Nakita ko kanina. Humingi kami ng tulong. Humingi ko matulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos, guys? Alam niyang hindi pwede.
pag-asa na magbabago ang buhay nyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayo madala dito? Hindi, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami na nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance? Mahal. 3 hours. Ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip lang maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, ma'am. Kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakigawa sila ng utos. Kung Yes. ano po ba yun? Naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology. Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Mas sinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit nyo ginagawa? Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Sabi ka, hindi, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano may inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Funeraria, turlon. Pinahanglan nato hindi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Baka may meron kayong lagay sa taong bahay. Wala. Hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang patupuntahan ang bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa atin. God me to hell. Go ahead. Tingnan niyo.